Dapat na nga daw bang sumuko si Senator Bato de la Rosa? Ito ay ayon sa panayam ni Ces Oreña Drilon kay Attorney Jimmy Bondoc. At sa pag-deny ng Supreme Court ng TRO, ng Temporary Restraining Order na hinihiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, tama nga ba na ang panawagan na sumuko na si Senator Bato de la Rosa sa NBI ay tama at makatarungan sa ganitong sitwasyon? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Sa dami po ng nagaganap na pangyayari sa Pilipinas sa kasalukuyan, kahit na po medyo late na at nagtrabaho pa po ako pang ekonomiya muna, ay babahagi ko sa inyo itong aking mga opinion dito sa mga nangyari. Yesterday, very viral itong interview ni Ces Oreña Drilon kay Jimmy Bondoc. Ang sabi nga na marami, parang hindi siya interview, parang interrogation ni Attorney Bondoc. But it was so one-sided, the interview, that I don't think Attorney Jimmy Bondoc was given enough opportunity para sagutin yung mga katanungan. At importante na mga tanong dito na tumatatak sa akin, yung paulit-ulit na tinatanong ni Ces Drilon na dapat na nga bang sumuko si Bato de la Rosa, kagaya doon ng ginawa ni Trillanes sa nila De Lima. Well, there is one major distinction. Kay Trillanes at kay De Lima, ang nag-issue ng warrant of arrest ay local courts. And dito lang naman sila i-detain sa Pilipinas. And they had the opportunity, and they will have the opportunity to challenge it. And they did. As a matter of fact, si Senator De Lima was acquitted, si Trillanes was acquitted of all the charges, so they had all the opportunity to challenge it within the bounds, sa limit ng ating batas. Ang sitwasyon po kay Rodrigo Duterte at posible ngayon magaganap kay Bato de la Rosa ay kakaiba, sapagkat sila ay hindi naman dito balak dalhin sa Pilipinas. Sila ay balak i-export and kidnapin, ang term, yung extrajudicial rendition na ginawa nung kay Duterte at balak gawin din kay Bato de la Rosa. Ngayon, tama ba sila doon sa pagtatanong na yun na dapat na nga bang sumuko? Well, pag sinasabi ni Ces Oreña Drilon na dapat nang sumuko, she is assuming as if pareho ang sitwasyon ni Trillanes, nila De Lima nung panahon na nagsisuko itong mga ito sa Philippine authorities. Dito po sa proseso dapat na pag-aresto kay Rodrigo Duterte at kay Bato de la Rosa, mayroong dapat na susundin na proseso. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Even under 9851, even under the Rome Statute, dapat po ay isusurrender mo muna sila sa local authorities, sa local courts, because the local court can grant, pwede siyang mag-grant ng piyansa doon sa tao at pwede niyang rebisahin kung tama ba yung proseso ng pagkaka-issue ng warrant of arrest na to, o may mga nilabagbang karapatan yung ating mga citizen, yung Pilipino na inaaresto dito sa Pilipinas. Kahit nga po hindi Pilipino, kahit ng foreigner, basta dito siya natagpuan at dito siya arestuin, dapat may judicial recourse that is in accordance with our own law and under the Rome Statute. As a perfect example of this is yung mga example na nangyari sa buong mundo. In 2025, January, meron pong isang Libyan na inaresto sa Italy, si Osama El Masri Najim, na dati po siyang opisyal ng military dito sa Libya, and they were accused of war crimes dahil po to doon sa pag-aresto nila, yung pagkukulong ng mga refugees na nagpabalak na lumipat, mag-migrate from Africa patungo sa Europe, at dumadaan sila sa Libya at marami silang mga dinitain, na dahil dito ay nag-request na rin po kasi ito na maraming mga European nations na dinadagsa ng mga refugees. So parang ang naging stopping point nila is Libya, pero maraming dinitain ng Libya, may mga ni-rape, may mga pinatay, may mga binugbog, tinorture, at naglunsad nga po ng kaso na ito dito sa ICC. Nag-issue po ng warrant against Osama El Masri Najim, at siya po ay natagpuan sa Italy at doon siya inaresto. Pero doon sa Italy, ang appeals court po ng Italy ay in-order ang pag-release sa kanya kay Najim, at siya po ay ibinalik sa Libya. Pero siya po ay idinitine doon din sa Libya, at magkakaroon na nga po, ang alam ko ay nagkakaroon na ng paglilitis sa kanya doon sa Libya.
Dahil siya ay dineport pabalik sa kanyang bansa. Hindi po nila sinunod yung warrant of arrest because sabi ng appeals court ng Italy, mayroong paglabag sa proseso at hindi nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto kay Najim. Another Libyan naman po, si Khaled Mohammed Ali El Hishri, ay inaresto naman po sa Germany. Pareho din pong kaso, ganun din po tungkol sa detention ng mga prisoners, pag-aabuso sa mga preso na mga illegal immigrants. Ngayon, siya naman po si Ali El-Hishri ay hinuli naman siya sa Germany. And Germany decided to turn him over to the ICC. So makikita nyo, dalawang bansa magkaiba ng approach, yung isa i-turn over, yung isa i-deport pabalik sa Libya. So ito, ibig sabihin nito, there is still the primacy of the jurisdiction where the person was arrested. Kung saang bansa sa inaresto, dapat susundin pa rin yung batas ng bansa na yon. Kung dito sa Pilipinas sa aresto si Bato de la Rosa, susundin pa rin natin ang proseso natin dito sa Pilipinas at pati na rin yung Rome Statute kung ito ay applicable. But the primary law that will be applied will be the law of the Philippines on this matter, our Constitution 9851 and our extradition laws. So hindi po totoo yan na sinasabi nila Ses de Relon na dapat ay arestohin na, sumuko na at pagkatapos ay dalhin sa Hague, kung yun ang kanilang suggestion. Kung sinasabi nila ay dapat sundin ang proseso na ginawa kay Rodrigo Duterte, then they are seriously wrong. At dapat nga na talagang hindi muna sumuko si Bato de la Rosa kung malinaw ang posisyon ng gobyerno na lalabagin nila ang karapatan ni Senator Bato de la Rosa. Ang hindi po pag-grant ng Supreme Court ng TRO, hindi po nangangahulugan ito na talo na si Bato de la Rosa. But of course, definitely it is a setback kasi gusto nga nila na mapigilan. Definitely, in plain words of the Supreme Court, na mayroong gabay-batayan sila na dahilan para hindi talaga i-implement yung warrant of arrest dito sa Pilipinas. Hindi pa tayo pwede magkomento tungkol dito kasi hindi ko pa naman po nakikita yung buod o yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema sa punto na ito kasi sa May 25 pa po ito ipopost doon sa kanilang website kahit nga po sila Attorney Torion wala pang kopya nito. But I don't want to second guess yung decision, yung magiging strategy dito ng abogado ni Senator Bato de la Rosa. But maybe if they read the decision, they will know exactly how to remedy the situation, kung paano ang kanilang gagawin para maka-adjust. But hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang boxing kasi only the provisional relief was denied. The main case is still ongoing, but definitely it is a setback. It will be pagsisinungaling. It will not be telling the truth to you pag sabihin ko na walang epekto ito dun sa kaso. Meron pong epekto ito dun sa kaso ni Bato de la Rosa. Definitely. So, kailangan talaga na magawa ng solusyon na mabago ang mga posisyon dito o baka may mali lamang dun sa prayer o baka may kailangan baguhin. But, the verdict of 9-4 and 5 against shows na reversible pa ito. Pwede pang mabago ang desisyon na ito ng Korte Suprema. The DOJ has promised, pinapangako daw nila na hindi nila arestuhin si Bato de la Rosa at pwede siyang umattend sa Senado. I mean, sinong maniniwala sa Department of Justice sa kasalukuyan? This is the same government who told us na hindi makakapasok dito sa Pilipinas ang ICC. And look at what happened. This is the same government who told us na 20 pesos na ang bigas. This is the same government that gave us the flood control. So kung hindi man maniwala si Bato de la Rosa sa kanila at ang sambayan ng Pilipino, wag na po kayo magtaka. Kasi ang mga iskumbro naman na ito, ang mga tao ngayon, sila ay nag-iisip, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.